Bismillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ah, Muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maraming salamat sa patuloy na pakikinig ninyo sa mga aralin na ating natatalakay. Inshallah naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating mabubuting gawa. Sa pagkakataong ito ay ating ibabahagi ang mga sunna na maaaring gawin natin batay sa suggestion ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating isakatuparan sa pag-aayuno. At may mga ilang mga punto dito na ating bibigyang diin na kung saan ang sino mang gumawa nito ay naisakatuparan niya ang mga sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Una, pinapahintulutan sa atin o bahagi ng sunna sa pag-aayuno ay ang pagkain ng sahur. Ang sahur, ito yung pagkain sa madaling araw bago mag-fajar bilang paghahanda sa pag-aayuno. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanyang hadith, "Tasahharu fa inna fis sahuri baraka." Kayo ay kumain ng suhor sa kadahilanan o katunayan ang pagkain sa suhor ay may baraka o may tinatawag na biyaya. At ang pagkain sa suhor ay kahit anong uri ng pagkain na ipinapahintulutan sa atin na kainin. Maging ang sabihin natin paghigop ng tubig kung wala ng oras ay naisakatuparan ang sinumang gumawa nito ang pagkain ng sahur. At sapat na sa kanya kapag wala siyang oras, wala siyang panahon at wala siyang tinatawag na oras para kumain ng marami at kunti na lamang na sabihin natin na minuto ang natitira para sa fajar, then walang problema o sapat na sa kanya na siya ay humigop o di naman kaya ay uminom ng tubig at yun ay sapat na bilang pagsasakatuparan ng sahur. Batay sa tinatawag na sinahadith ni Propeta sallam na kanyang nagsabi na as-sahuru baraka fala tada'uhu walau an yajra ahadukum ma'an innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sabi niya, tunay na ang sahur ay mabiyaya, blessings ika nga. Kaya nga huwag ninyo itong iwan ang pagkain ng sahur o ang sahur. Kahit na siya ay uminom ng isang lagok na tubig o isang higop na tubig, ika nga, isang sabi natin isang basong tubig. Okay? Sa kadahilanan ay ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga anghel ay nananalangin sa mga nagsasagawa ng sahur o kumakain sa sahur. So, napaka-biyaya mga kapatid. So, wag natin iwan ito. At nirecommend sa atin din na i-delay, iantalahin ang tinatawag na pagkain ng sahur. Sa kadahilanan ito ay naiulat mula kay Zaid bin Thabit radiyallahu an na si Propeta Muhammad ay siya ay nagsabi, kami ay kasama namin si Propeta Muhammad sa sahur sa isang araw at pagkatapos ay kami ay kumain, pagkatapos ay kami ay umalis para sa pagdarasal. Sinabi ni Anas bin Malik, ano yung pagitan o anong oras ang pagitan ng pagkain ng sahur at saka yung pagdarasal ng fajar? Kanyang sinabi, fadlu ma bayna siyamina wa siyam ahli it's another hadith, ika nga. Sabi niya ay ang tinatawag na pagitan nito ay walang iba kundi ito ay katumbas ng 50 ayah ng banal na Quran. Okay, katumbas ng 50 ayah na banal na Quran. So, yun ang pagitan. So, walang tinukoy kung anong klaseng ayah dito, kung maayang mamura sa Suratul Baqarah o Suratul Imran. Ang mahalaga, tatansyahin natin na ito ay, ang pagitan nito ay 50 ayah approximately. At yun ay tinatawag na sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tandaan natin ang sahur, ito yung pagitan natin, ito yung pagpagitan ng pag-aayuno natin at saka yung pag-aayuno ng mga ahlul kitab. Batay sa hadith ni Prophet sallam na fasl ma bayna siyamu wa siyami ahlul kitabi aklat as-sahur. Ang pagitan ng pag-aayuno natin at sa pag-aayuno ng mga ahlul kitab ay ang pagkain ng sahur. Dahil ang mga ahlul kitab hindi sila kumakain ng sahur, ika nga. Okay? So, now,
bago natin ipagpatuloy yung pangalawang punto, mayroon tayo nais na linawin na issue mapatungkol dito o kaugnay dito, yung pag-inom habang nag-aadan. Halimbawa, ikaw ay umiinom na, katatapos mo lang kumain, tapos umiinom ka, tapos nasa bibig mo na yung tubig at umiinom ka at narinig mo yung adhan. So, ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo? Ito ba itatapon mo yung tubig at hindi mo itutuloy yung inumin mo o itutuloy mo? Okay? Habang nag-aadhan. So, ang sino man na narinig niya ang adhan habang siya ay umiinom, ay kinakailangan o pinapahintulot sa kanya na ubusin o tapusin ang kanyang pag-inom hanggang sa siya ay matapos. Okay? At ito ay batay sa authority ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Idza sami'a ahadukum munida wal ina'u ala yadihi fala yad'ahu hatta yaqdiya hajatahu min." Ang sino mang nakarinig, isa man sa inyo ng panawagan, ang tinatawag ng panawagan dito ay walang iba kundi yung adhan ng Fajr. Habang ang baso ay nasa kanyang kamay para uminom, ay hindi niya ito iiwan, hindi niya ito itatapon, hindi niya ito ilalagay hanggang sa ito ay masatisfy siya mula doon. Ibig sabihin, ito natukoy ng hadith na ito na ipagpatuloy niya hanggang sa matapos siyang uminom. Okay? So dito baka sabihin na sa tao, paano ang sinabi ng Allah sa aya na hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr? So ibig sabihin, mag-ayuno kayo hanggang sa yatabayyana lakum, hanggang sa maliwanag sa inyo, matukoy ninyo, matiyak kayo na ito ay sumikat na yung araw, sumikat yung tinatawag na araw. Okay? So ang aya na ito ay tumutukoy unang-una sa ayon sa mga scholar na kapag ang tinatawag na araw ay tiyak ka, okay? Kahit nag-adhan, tapos nag-adhan na at batid mo na ito ay tiyak na talagang sumikat na yung araw para sa Fajr, kahit na nasa bibig mo yung tubig ay kinakailangan mo itong iwan kasi pagkat tiyak ka. Okay? Katiyak ka. Kaya nga sabi ng mga scholar, mga ulama, pinapaliwanag yung hadith na yung hadith na ito ay tumutukoy at ina-apply sa sino mang may pag-aalinlangan regarding sa paglitaw ng sikat ng araw. Yung bang pag-aalinlangan hindi katiyak, wala kang katiyakan, okay? Na talagang sumikat na, okay? Sapagkat dahil alam natin yung tinatawag na adhan, at ayon sa Sharia, hindi ito yung pamantayan para sa tinatawag na pagsikat, ibig sabihin para sa pagputol ng pagkain para sa pag-ayuno. Bagos ang pamantayan yung pagsikat ng araw, okay? Yung pagsikat ng araw kasi may mga nag-aadan na kung saan may mga adan na kung saan 5 minutes before that tinatawag na pagsikat before the Fajr, okay? At merong din nag-aadan na kung saan 5 minutes or more than 5 minutes or less than 5 minutes nag-aadan ng Fajr. So, walang exact ika nga, okay? Hindi exact ika nga. So, ang pamantayan sa Islam, yung tinatawag na yung basihan para sa pagputol ng pagkain o pag-anuman o pag-inom at iba pa, para sa pag-aino ay yung pagsikat ng araw at hindi yung pag-aadan mismo. Okay? So, yun lang. So, however, kapag ang sino man tao na talagang tiyak siya sa pagsikat ng araw sa Fajr, din kinakailangan ay iwanan niya ang pagkain at yung tinatawag na pag-inom. Okay? At kapag ginawa niya ito na tiyak siya at batid niya na ito ay sumikat na at ginawa niya ito, ay kinakailangan ay ibayaran niya yung kanyang tinatawag na pag-aayunan sapagkat yung pag-aayunan yun ay tinatawag na invalid, ika nga. Walang bisa na, okay? At kinakailangan niyang bayaran niya on. Okay? So, naintindihan? So, analogy speaking, hindi lamang ito tungkol sa mga scholar, hindi man tumutukol sa tinatawag na pagkain, maging sa pag-inom, maging sa pagkain. Halimbawa, kumakain ka, habang kumakain ka, tapos nag-aadan na, so, bilisan mong kumain, yung panghuli, so, isubo mo yan din, uminom ka ng tinatawag na tubig. Kung ito ay nag-aalinlangan ka at wala kang katiyakan na talaga ay sumikat na yung araw. Okay? So, paano maging tiyak ka? For example, halimbawa, nasa open space ka, nasa desierto ka, nasa gubat ka, o walang bubong ang bahay mo, walang tahanan mo, nasa desierto ka kumain. Okay? So, nasa labas ka kumain. Okay? Inaabangan mo yung Fajr. Tapos, ikaw ay tinatawag na albatid mo, nakikita mo na hindi pa sumisikat yung tinatawag na liwanag ng Fajr at nag-adhan na.
Okay? So, ikaw ay painom pa lang. So, ito ay tinatawag na maaari mo gawin sapagkat yun ang pinagbabatayan mo yung pagsikat ng liwanag ng Fajr. Okay? At kapag ito ay liwanag na tiyak ka, ay tunay na kinakailangan mong iwanan anumang pagkain o anumang inumin. So, pangalawang punto dito ay yung tinatawag na sunnah sa pag-ayuno ay walang iba kundi yung tinatawag na pagmamadali sa pag-iftar. Sabi natin, pagmamadali sa pagputol ng pag-ayuno during the iftar. Okay? At ito ay recommended sa sino mang nag-ayuno na kinakailangan na narapat gawin ayon sa sunnah ay magmadali sa kanyang pag-break ng pag-ayuno. Whenever he is sure, kapag sa tuwing na albatid niya at tiyak niya na talagang yung araw, sabihin ay lumubog na yung araw. Batay ito sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa kanyang hadith na la yazalun naso bi khairin ma'ajjalu al-fitra. Tunay na ang tao ay matiling nasa kabutihan, okay, sa tuwing sila ay nagmamadali sa kanilang pag-iftar. Okay? Likewise, ito ay recommended sa atin na mag-iftar sa pamamagitan ng fresh dates o ratab O di naman kaya yung ito yung dates o dry dates, okay? Kung wala ang tinatawag na fresh dates. At gayon din ay recommend din sa atin na kumain ng mga dates na ito ay odd number. Sabihin sa mga hindi pares na bilang, 1, 3, 5 o ano pa man. Kung kaya mo ng 99, walang problema, okay? Ito ay batay sa hadith na kung saan si Anas bin Malik ay nagsabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay tinatawag na nag-iftar, ang nag-iftar sa pamamagitan ng tinatawag na fresh dates bago magsala. Okay? At kung wala siyang tinatawag na fresh dates, ay yung tinatawag na dry dates. Otherwise, kung wala man, ay siya ay iinom na lamang ng isang lagok na tubig, isang ihigop na tubig, Okay? Kung ano man ay mga walang ganito, walang dates, walang tubig, walang juice, walang mainom, anong makapagkain para i-break, sapat na yung intention ng tao na ipuputulin niya yung kanyang pag-aayuno. Okay? At ayon sa ibang mga scholar, siya ay lumunok ng laway na may intention na siya ay mag-iftar o putulin niya ang kanyang pag-ayuno, ayun ay tinatawag na sapat na inshallah. Okay? Kabilang sa tinatawag pangatlong punto na sunnah sa pag-ayuno ay yung panalangin o dua habang naghihintay ng iftar. Ito ay itatag sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag siya ay nag-iftar, ay kanya sasabihin ay yung tinatawag na dua, yung zikir. Okay, aside from yung tinatawag na dua na katanggap-tanggap before yung tutukoy natin dito yung zikir. Okay, sabihin yung dua or tinasabi nating particular dua sa i-iftar. Ibig sabihin sa pagputol o paghinto ng pag-aayuno. Kanyang sinabi na ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Sabihin, the thirst is gone. Ibig sabihin, napawi ang uhaw at yung ugat ay nababasa. Okay? At ang gantimpala ay naitatag na ang gantimpala sa kapahintulutan o sahawa ng habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? At sa ibang narration na sa isang tinatawag na hadith, sinabi niya, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in. Allahumma laka asumtu. Sa ibang narration, Allahumma azkuntu ala rizqika aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an taghfirli. Na kung saan tunay sabi niya, O Allah, ako ay humihiling sa pamagitan ng iyong abag na kung sumasaklaw sa lahat ng bagay na patawarin mo ako. Sa ibang mga ulama na kung saan ang kanilang sabi sa hadith na mayroong isang hadith na pwede maaaring sabi na Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftarto. Okay? Okay. Ito yung tinatawag na ibig sabihin natin ay either dun sa ngunit the most sa favorable na sinasabi yung unang pangalawa, yung dhahaba dhamu at saka yung Allahumma inni as'aluka bi rahmatika ila akhiri ad-du'a. Kaya nga meron sa isang hadith na talaga ang katanggap-tanggap na dua sa sabi natin kanina na sinasabi sa na tunay na merong para sa mga nag-aayuno at sa
pag-break ng pag-aayuno ay mayroon tinatawag na panalangin at na kailanman ay katanggap-tanggap at hindi ibabaliwala. So, samantalahin natin na kahit 5 minutes o sabi natin 3 minutes before the iftar, before the adhan for maghrib para sa iftar, ay sabihin natin na grab the opportunity, take the chance, take the time para sa pagdua at pagdikir sa Allah subhanahu wa ta'ala. At may mga issue mapatungkol dito, ikaugnay dito, paano ang mga nag-aayuno na kung saan ay pinutol nila ang kanilang pag-aayuno sa pamamagitan ng pagkakamali. Hindi nila sinasadya. At ang sino man na talagang hindi sinasadyang kumain bago lumubog yung araw, o di naman kayo sinadyang kumain pagkatapos na sumikat yung araw ng Fajr, at ito ay naging maliwanag sa kanya na ito ay maling pag-aakala pala, na dahil ay naakala niya na hindi pa sumikat yung araw, at kumain siya ng kumain, o di naman kay inaakala niya na lumubog na yung araw at nag-iftar na siya, naakala niya na talagang ganun, ay tunay na mandatory sa kanya, kinakailangan ay hindi niya kailangan na bayaran ang kanyang pag-aayuno at hindi invalid ang kanyang pag-aayuno. At yan ang pinakatamang pananaw mula sa mga pananaw ng mga scholar. Okay? Na kung saan ay batay sa mismo ang Allah sabi niya, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa laysa lakum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Wa kana Allahu ghafurur rahima. At walang pagkakasala sa inyo sa mga bagay na hindi nyo ginagawa ninyo na hindi nyo sinasadya, mga pagkakamali na kung saan hindi sinasadya, at na kung saan ngunit na hindi sinasadya ng yung mga pagkakamali na hindi sinasadya ng mga puso ninyo, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya mahigit na mapagpatawa at mahabagin. At bali na rin sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alay. Tunay na papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa aking umma ang mga nagkakasala na hindi na sinasadya at mga nakalimot, at gayon din yung mga nasa pamimilit. Okay? So, ibig sabihin dito na sa mga hadith at sa aya na ating binanggit kanina, na sa ganitong mga kalagayan ay hindi na kailangan na palitan pa o bayaran ang kanyang pag-aayuno sapagkat hindi naman ito nasira dahil sa nagawa niya na pagkakamali, dahil inaakala niya na sumikat na o di naman kaya lumubog na yung araw. Okay? So, pang-apat na punto dito ay tinatawag na yung pag-iwas sa mga bagay na walang kabuluhan at kahalayan o kabastusan habang siya ay nag-aayuno. But of course, mga bagay na ito hindi lamang ipinagbawal sa loob ng pag-aayuno, bagkus sa labas ng pag-aayuno. Ito na rin ay batay sa hadith ni Propeta Muhammad sallam na kanyang sinabi, as-siyamu junna fa idza kana samu ahadikum sa'iman fa idza kana ahadukum sa'iman fala yarfuth wa la yajhal fa inna imru'un syatamahu falyaqul inni sa'im. Tunay na ang pag-aayuno ay proteksyon sa isang tao. Kaya nga kapag ang isa sa inyo ay na isang araw nag-aayuno siya, ay kinakailangan ay hindi siya gumawa o magsabi ng rafath. Ang rafath na tinutukoy dito ay yung tinatawag na mga walang kabuluhan o kahalayan o sabi natin kabastusan. Okay? O di naman kayo ay gumawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais o kahalayan. Okay? At ang sino man, isa sa inyo ay minura siya o inunsulto siya, pinagsabihan siya, sinigawan siya ng isa man sa kanila, o sino mang tao, sinagawan ka ng ganito, ay sasabihin niya lamang na inisaim, ako'y nag-aayuno at ako'y nag-aayuno. At ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, man lam yada qawla zur wal amala bih falaysa lillahi haja ayada ta'amahu wa ta'amihi wa sharabihi, kama qala sallallahu alaihi wasallam. At ang sino man na hindi niya iniwan ang pagsabi ng kasinungalingan o kahalayan o kabastusan o paggawa nito, ay hindi kakailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pag-iwan mula sa kanyang pag-inom at pagkain. So, ibig sabihin sa makatuwid, ito ay hindi katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima na punto na sunna sa bahagi ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan o pag-aayuno
ay yung pagpapatindi sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbasa ng banal na Quran, tikir sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagdarasal ng tarawih o din naman kayo ng tahajjud, lagit lalo sa tinatawag ng Laylatul Qadr, at gayon din yung mga maintain ng pagdarasal ng 5 beses na pagdarasal, yung sabi natin na lagian at sabi nating preserve ang 5 beses sa pagdarasal ayon sa kanyang oras, pagbibigay ng sadaka, charity, o di naman kay walang hupa na anumang paggawa ng kabutihan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, o pagpapakain sa mga sabi natin during the iftar, pagpapakain ka sa mga nag-aayuno, o di naman kay pagsagawa ng umrah during na tinatawag na Ramadan. Lahat ng mga gawain na ito ay ina-urge sa atin na gawin higit lalo sa buwan ng Ramadan o sa pag-aayuno, sapagkat ang mga kabutihan na anumang gawain sa Ramadan ay tunay na ito ay dudublihin ang gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay naiulat mula kay Ibn Abbas radiyallahu anhu sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siyang pinakamabuti at pinakamabuting kalooban sa lahat ng mga tao. At ang kanyang pinakamabuti, ang pagiging mabuting kalooban ay lalong nadadagdagan pa ito sa Ramadan sa tuwing sila ay nagkatagpo ni Anghel Gabriel alayhi salam, na kung saan ay siya ay na-revise ang banal na Quran sa harapan ni Anghel Jibril alayhi salam, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ang pinakamabuting tao kapag na-meet niya si Jibril alayhi salam kaysa sa isang malamig na simoy ng hangin. Subhanallah. Okay? Huli na tinatawag na punto sa mga fasting sa pag-aayuno ay yung striving to worship. Pagsusumigasib sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, especially in last 10 days of Ramadan. Pinapayo ko ang sarili at ganyan sa atin lahat na tayo magsusumigasig sa paggawa ng kabutihan during the last 10 days of Ramadan. Batay ito sa narration na Aisha radiyallahu an na kanyang sinabi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Kapag dumating ang last 10 days ng Ramadan, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay talagang kanyang siya ay nagsusumigasig hanggang sa talagang ihigpitan niya ang kanyang tinatawag na izar. Yung kazar, yung kanyang pangbaba na kasuutan. At gayon din ay bubuhayin niya ang kanyang gabi at gigisingan niya ang kanyang pamilya. So inshallah ay maging waran sana nawa natin si Propeta Muhammad sa ating mga pamuhay, sa ating pagsagawa ng ibada higit lalo sa buwan ng Ramadan. At pinakahuling bahagi na sa pagkakataong ito ay sasaklawin natin yung kasuklam-suklam na mga gawain habang nag-aayuno ang isang Muslim. Una, kasuklam-suklam yung na kailangan iwasan na yung tinatawag na pagmamalabis sa sabihin nating mouth rinsing, ika nga. Sabihin natin, lalo na nagwuwudu tayo, yung pagmumugmug o din naman kayong pagsinghot ng tubig. So, ito ay kasuklam-suklam. Sabihin natin, di ka nais-nais at kinakailangan na tinatawag na iwasan ng isang nag-aayuno. Sa kadahilanan, ito ay pangangamba, dahil sa pangangamba na baka yung tubig na kanyang minumugmog at o di naman kaya ay sinisinghot ng may pagmamalabis ay dadako at dediretso sa tawag na tiyan o sikmura o sa lalamunan. Bali sinabi sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na balaku fil istinshaqi illa an takunu saiman. Magpalabis kayo sa tinatawag na istinshaq, ibig sabihin pagsinghot ng tubig maliban na lamang kayo ay nag-aayuno. Okay? Pangatlo na di ka nais-nais o kasuklam na gawain na kinakailangan iwasan, yun tinatawag na lustful kissing. Sabihin natin yung malibog na paghalik, lalo na sa mga may asawa syempre. At yung paghalik na ito ay tinatawag dinidiscourage para sa sino mang nag-aayuno. Sa kadahilanan ay sa pangangamba na mayroong posibilidad na magbalalas ng isabi natin o din naman kaya ng panganib
na mapunta sa tinatawag na sexual urge. Okay? At may lumabas at iba pa. At kinakailangan para sa kanya na sabihin natin, iwasan ang anumang bagay na nagtutulak sa kanya sa pagkakaroon ng sexual urge. So, kinakailangan iwasan na yun. However, kapag siya naman ay talagang sure siya, sabihin talagang 100%, talagang kumpiyansa at hindi siya yung bang talagang meron siyang tiwala at buong-buo ang kanyang kalooban, ang kanyang sarili at talagang katiyak-tiyak na tiyak siya na kaya niyang kontrolin. Meron siyang kakayahan na kontrolin ang kanyang urge mula sa mula sa walang bisa ng tinatawag na pag-aayon ay walang problema na halikan niya ang kanyang asawa. Okay? Ito ay base sa ulat ni Aisha radhiyallahu anha, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hinahalikan niya at gayon din ay hinahag niya, inayakap niya ang kanyang iniyakap siya. Iyakap siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, hinahalikan siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nag-aayon. Furthermore, he is the best of you who controls his urge. Ibig sabihin, ngunit, at saka, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay talagang siya ang pinaka-maina, siya ang pinaka-maina na tao pagdating sa pangongontrol ng tinatawag na sexual urge. Okay? Kaya't naman, ang pagyakap ay dinidislike, ibig sabihin ay hindi ka nais-nais sa pagitan ng mga kabataan. Example, yung mga bago lang asawa o din naman kayo hindi masyadong wala pa sa hindi pa dumating sa yung edad na kung saan katandaan. Kaya sa pag-asawa, sa paghalik o din naman kay pagyakap sa kanilang mga asawa, sa mga kabataan, ay talagang hindi ka nais-nais. At ito ay bagay na kailangan iwasan. Ngunit at hindi sa mga may edad na. Dahil sa tinatawag na authority na iulat mula kay Abu Hurairah radhiyallahu an, na merong isang lalaki na nagtanong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa rulings kung ano yung gagawin o kung ano ba ang kanyang pag-aayuno. Siya ba ipinahintulutan habang siya nag-aayon na yakapin ang kanyang asawa? At siya ay hindi niya pinahintulutan, hindi na approve niya. At meron ding isang lalaki, the same story, isang lalaki na lumapit din sa kanya na kung saan ay nagtatanong tungkol sa ruling ng pag-aayon niya habang hinahalikan niya at hinahag niya ang kanyang asawa. At doon sa pangalawang lalaki ay in-approve niya, pinahintulot sa kanya. So ito ay clear, ito ay matatagpuan sa Abu Daud, hadith ni Abu Daud. Ito ay malinaw na ipinahintulutan ang pagyakap at paghalik doon sa mga may edad na dahil yung kanilang sexual urge, sexual na tinatawag na desire ay medyo mababa. Okay? Makokontrol kaysa doon sa mga bagong kasal o sa mga bata. Sabi natin, mga bata pa. So, sa mga bata pa ay hindi niya pinahintulutan, nagpapatunay na hindi ito na ito ay di ka nais-nais na gawin. So, inshallah, at ito lang mga punto na hindi kasuklam-suklam na bagay na kinakailangan iwasan natin habang tayo nag-aayuno. So, inshallah, susunod, abangan natin yung mga iba pang mga aralin tungkol sa pag-aayuno. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.